So ito bago pa lang, isi-set up pa lang natin. Bali ang gagamiting ink, pigment na. Yan. So yung pigment na kuyi, hindi to papasok dito sa nozzle ng printer. Kaya kakailanganin natin yung takip ng original ink. Pero kung nalinis na yung bote, isalin na lang tong ink dun sa bote ng original ink. Kasi yung dulo niya yun parang susi. Hindi siya papasok dito sa nozzle ng tangke. Kapag ito lang. Sa mga L121, L805, pwede kahit wala ng diretso salin na. So alisin lahat ng mga sticker na blue. Alisin yung sticker na blue. And so bago pa lang to, wala pang ink, kailangan mag-initialize pa yan bago magamit. Sasalinan na natin. Black muna. Hanapin natin yung nozzle na black. Lagyan natin dito. Parang gawin nating embudo. Yan. Kulay yellow. Yan. So bakit pinipigment na yung printer? Kasi ang pigment hindi siya mabilis pagka napatakan yung print mo, hindi mabilis mag-smudge. Water resistant siya. Tapos sa mga binili sticker, ito rin yung ginagamit. Yung mga sticker na nilalagay sa yung pang motor, mga outdoor, pigment ang ginagamit. Tsaka pag pigment sa photo, mas matagal kumupas, lalo na kung dinidisplay lang, lalo na kung may direct sunlight. Pag nakaday ka doon, mabilis kumupas pag nasisikatan ng araw yung photo. Tsaka sa document, kahit mabasa yan, patuyuin mo lang, hindi matutunaw yung print. Yun nga lang disadvantage sa kulay, kailangan ayusin yung color correction. Yun lang yung disadvantage, kasi mas matingkad ang dye ink kesa sa. Tsaka may printer talaga na design for pigment na Epson, ang ink niya ay 001, pigment yon, yung code ng ink niya. Yung 664003, tsaka yung sa L805 na mahal, yung 057, dye ink yun. Then magenta naman. Mas maganda ang pigment natin, pero yung converter, kasi malinis natin lang yan. Kaya hindi naman actually na nalilinis natin yung nagkakaroon ng residue, yung loob ng tangke, yung hose, tsaka yung lobby. Yung maliit yung ako yung original ink maliit, pero mabibili ko na ink na bottle na malaki. Yung sorry, para din lang sa salin, para hindi naging bulok. Ito original lang 'to, galing pa rin sa packaging. Tapos yan, bababa pa yung ink na yan kasi
yung mga laman ng nitong tangke, ipipill up niya yung hose tsaka yung damper. So yung sa damper, yung nasa loob, yung nakasalpak sa printer head, parang tangke pa rin yan. Lalagyan niya ng pondo ng ink yun. Kaya etong dito sa pinaka tangke sa labas, bababa pa siya. Pagka nag-initialize, nakahigop ng tangke, pwedeng yung pang salinan uli. Tayo. Sorry. Tadi nang open. Yan, tapos isaksak na yung power cord. Saksak na yung power cord. Yan. Saksak na yung power cord. Yan. Yan, nakasaksak na. Then power on. Yan. Blinking yung ilaw. Antayin nyo lang yan. Yan. Then makikita nyo rito, umilaw yung kulay red or kulay orange. Ipipress nyo to ng long press para makahigop ng ink. Ayan. Tapos bitawan na. So ihigop na yan ng ink dito sa tangke. Ihigop na siya dito para magkaroon ng laman yung damper, yung sa loob. Antayin lang yan mag-normal yung ilaw, no? Yung normal yung ilaw, naka-steady green lang. Walang nagbi-blinking dito. Mga ilang minutes din to, no? Huwag tatanggalin yung power cord habang naggaganito, no?
Yan, so steady na yung ilaw, ibig sabihin okay na yon. Medyo matagal lang yung initialization. Then, para matest natin yung nozzle. Then, kung mapapansin nyo pala, no, dito, bumaba na yung level ng black. Hindi siya pare-parehas, no. So, pwede nyong lagyan ng, ano yan, ng ink, i-refill nyo na para mataas na yung level ng ink, baka makalimutan pa. Then, magte-test, ano tayo, no, nozzle check. Off muna natin to. Then, press itong power button, then ink button. Nozzle check ulit. Dalawang beses. Okay na. Tapos pwede nang refillan uli ng ink. Kasi nabawasan na siya. Lagyan natin uli ng black. Yan. So, ganun lang. Yan. Ingat lang kasi baka umapaw. So pag na-initialize na, okay na yung printer, no, steady green light, yung power, walang blinking, pwede na siyang install sa computer. Yan. So kung may internet, hanapin lang yung driver ng L3210. Madali na yan. Insert mo lang USB, download mo yung driver, dire-diretso na yon. Yan, search nyo lang yung driver, no, Epson L3210. I-Google search nyo lang, then click, no, then OS, no, yung katabi ng power book. Alisin muna natin to. Windows. Yan, go. Yan. Then download. Tas dito may close ko muna to kasi ito yung ano cancel ko muna. Yan. Double click lang yung dinownload. Yan, tapos okay. Tapos accept. Tapos yes. Tapos next. Then yan, click lang yan. Hide finish, filling ink in the ink tank. Next. Yeah. Wait lang yan. Yan. Pwedeng ilagay lahat yan, no? Software update, support utilities, scanner utilities, manual. Wala na yung easy photo print, no? Epson Photo Plus na. Then install. Kung gusto nyong gamitin yung easy photo print, kailangan nyong i-bypass sa Epson L382 driver. Then makakapag-print din kayo ng A4 na borderless. Yan, lagay ko na lang dito sa cards yung video.
Yun yan. So hindi na makipin switch. Next na lang. Yan. So kasi later lang. Exit. Yan, okay na. So yung boot na yan sa monitor yung problema yan. Okay. Skip ko na yan. Finish. Yan. Ayan na. Epson L3210. Yan. Manage. Printing preference. Maintenance. Print tayo nozzle check. Ito yung printer. Yan. Print. Finish. Ayan. So, ibig sabihin yan, okay na yung printer, no? Pwede nang gamitin. Yan.